Kayo po ay nanonood sa UCF TV. Amen! Halika, purihin natin ang Panginoon. I am a new creation. Come on, let's put our hands together before the Lord. We thank you, Lord. Come on, let's sing. I am a new creation. No more in condemnation. Here in the grace of God I stand. We stand in your grace, O Lord. My heart is overflowing. My love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. Come on, let's praise Him. And I will praise the Lord. We praise Him, Lord. We praise Him, Lord. I will sing all that you have done. The joy that knows no limit, a lightness in my spirit. Here is the grace of God I stand. Come on, let's sing it again. I am a new creation. I am a new creation. No more condemnation. Here in the grace we stand in the grace of God. Oh Lord, my heart is overflowing. My heart is overflowing. Our love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. Come on, church, let's praise Him. I will praise you, Lord. I will praise you, Lord. I will sing. Oh, we sing of all that you have done. Hallelujah. It is the joy that knows no limit. A lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. And I will praise. We praise. Hallelujah. We sing about your love and your grace. Joy that knows no limit. A joy that knows no limit. A lightness in my spirit. One more time. And I will praise. Hallelujah. We praise you, Lord. I will sing of all that you have done in our lives. Thank you, Jesus. A joy that knows no limit. A lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. Oh, yes, Lord. Here in the grace of God I stand. Thank you, Lord, for your grace and mercy. Here in the grace of God I stand. The Lord reigns, amen, in the hearts of His people, amen. Let's
Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, maghari ang Diyos. Diba? Alam mo ba ang paghahari ng Diyos? Whether we, in a sense, allow it or doesn't allow it, is still, God is the creator of everything. And God reigns. Amen? Amen. But you know what? If you allow God to reign in you, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, allow God to reign. If you allow God to reign in you, hindi lang yung sa paligid mo at sa all over creation but in you, if you allow God to reign in you and take over, okay? Yung tinatawag ng Bible na, let your will be done on earth as it is in heaven. When you allow God to reign in you, and God rests upon our soul, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, gusto mo ba yun? Amen? Yung mga nagsasabing, Pastor, gusto ko yun. Lapit tayo sa Panginoon niya. Sabi ng salita ng Panginoon, only the pure in heart can see God. Lord, create in me a pure heart. Renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, And renew a right spirit
Good morning, brothers and sisters. Sabay-sabay po nating basahin mula sa Biblia ng Proverbs chapter 4, verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Praise God for His word. Oh, Heavenly Father, we thank you, Lord, for this great morning that you have given us. We thank you, Father, because you are a God who knows everything. And salamat, Panginoon, dahil hanggang ngayon kami po'y buhay pa at humihinga pa. We thank you, Lord, for all these great gifts you have given us and an opportunity to praise and worship you. May you continuously speak to each of us that we may continuously hear your voice and even follow your will. May you bless us continuously with your Holy Spirit, guiding us and teaching us this morning. All these things we pray in the name of Jesus. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. At pwede na po kayo makaupo. Glory to God. Okay, so I will be just want to share to you the message that God has inspired my heart. Ito po yun, guarding your heart. It's a great introduction that we have this morning. Amen po ba? Napakagandang introduction na yun. At napakahalaga, ano pong susunod po doon? Ayan. Kaya, napakahalaga ang ating pong mga puso. Kaya nga po tayo buhay po ngayon, dahil ang ating pong mga puso ay nagfa-function pa. Amen po ba? Hawakan mo nga ulit yung banda sa puso mo. Hindi mo kasi mahawakan yung puso no? Tumitibok-tibok pa ba? Aha. Dapat sa pagtibok nito araw-araw at bawat umaga, pasalamatan natin talaga ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Because some of the other people ay wala na po niyan. Wala na pong pagtibok na yun. Kaya napakahalaga ang ating pong mga puso ay patuloy po nating binabantayan. Itanan mo, ang ibang puso, ano bang laman? Ano bang laman, Pastor? Kolesterol? Taba? Ano ba? Alat? Ano bang laman ng puso na yan? Napakahalaga, atin po yan laging ini-evaluate at chine-check. Amen po ba? Yan nga sabi ng verse Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Ang lahat kasi ng ating pong ginagawa ay ano po yun? Nanggagaling sa laman ng puso mo. Amen po ba? Ay, tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, kapatid, ingatan mo ang puso mo, ha? Baka kasi kung saan-saan na i-inlove Parang ayaw Amen po ba? Kung saan-saan kasi mai-inlove yan, ano mangyayari? Baka matakpan na yung pagmamahalnan sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoong Hesus, Matthew chapter 22 verses 37, ano pong sabi niya? Love the Lord with all your heart. Yun ang first commandment Amen po ba? With all your soul, with all your mind, with all your strength. Yan po yung first commandment. Amen po ba? Kaya napakahalaga, ang laman ng puso natin ay kung sino yung mahal natin ng lubos. Amen po ba? Kaya napakahalaga na sa ating pong mga puso, iyan ang isa sa binabantayan natin. Amen po ba? Pakikausap mo nga yung katabi mo, sabi mo, kapatid, bantayan mo ulit ang puso mo, ha? Okay. Why? Kaya yan po yung tinanong ko dyan. How is your heart? Kumusta na ba ang puso mo, kapatid? Kumusta na ba ang laman ng puso mo? You know, the human heart is mentioned over 800 times in the Bible. Ganun karami po 800 times. And in the scriptures, the heart refers most of the time not a vital organ, hindi lang siya yung organ na nagpapump ng blood,
sa buong katawan, ay ano po yun? It is constantly beating and enables us to live. Napakahalaga po yan. Yung tinatawag na constant. Pakisabi nga po, constant. Kapag hindi kasi constant ang pagpapump at pagpa-function ng puso, ano po mangyayari sa tao? Hindi pa naman kaagad. Sobra naman, patay na kaagad. Ang bilis eh. Oo. Kaya nga ini-ECG yan eh. Alam na mga, 40s at pataas. Oh, nakasama na tuloy si pastor mo. Nasa boundary eh. Oo. Ini-ECG na yan. At tinitingnan dyan kung may pattern. Ano bang pattern ng heartbeat mo? Kung meron bang irregular na heartbeat na pattern. Napakahalaga po yan. Tinitingnan mo, irregular na ba yung heartbeat mo? O regular pa rin? Napakahalaga yan na maintindihan at makita natin sa ating pong mga puso. Bakit? Ang sabi ng science, kasi kapag meron daw irregularity, tinitingnan po nila dyan, baka meron po nagkukos sa puso. Kung bakit hindi regular yung pattern. Napakahalaga, ganun din po tayo sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Kaso wala tayong ECG. Na pang-espiritual. Oo. Pero meron tayong salita ng Panginoong Diyos na mas higit pa sa ECG. Amen ba? Makikita niyan kung irregular ba yung pagtibok ng puso mo para sa Panginoon. Hello? Parang ayaw nyo na kagad Kakampisa ko lang Introduction pa lang yan napakahalaga natin po makita po yan. Why? Pag nakita mong merong problema sa puso, then you will go back to the Word of God, go back to God, and let God speak to you. Yan. Kaya napakahalaga po yun sa ating pong mga buhay. Na meron tayong constant. Ano yung constant natin? Hindi lang yung heartbeat, kundi yung constant na meron kang magandang relasyon sa Diyos. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo kapatid, kumusta na ba kayo ni God? Ayan. Yan ang magandang tanong na sagutin niyo po, personally. The heart is seen as the center of emotions. Tandaan po natin yan, Ang ating pong puso ay nakikita na sentro ng ating pong emotions, feelings, moods, and passions. Kaya napakahalaga, tinitingnan po natin yan. Kaya nga po araw-araw kapag tayo po ay, masyadong mainitin, tingnan mo, baka yung puso mo may problema. Ay, pastor, kasi March na, nagta-transition na ng mainit. Hindi po yung mainitin na yun. Yung mainitin ng ulo, baka merong pong laman sa puso mo. Yan ang mahalaga na makita mo. Yung irritable ka, sa mga nasa pamilya mo, tingnan mo yan. Let us check our hearts. So the passage is telling us the facts about our hearts. I will be sharing to you 3 things. 3 bagay lang po ito. Ano ba ang mga facts about our hearts? Number 1, the heart of the matter is the matter of heart. Napakahalaga na maintindihan natin na ang lahat ng mga bagay, kung bakit nagagawa mo ay meron pong dahilan. Ano pong dahilan? I-check mo yung heart. What is hidden in the heart is open to God's eyes. Amen po ba? Oo. Hindi man natin nakikita. Maski nga puso natin, hindi natin makita. Doktor lang siguro at saka yung nurse niya makakita kapag binuksan yan. Pero ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa kanyang salita, tingnan niyo po, Samuel, in the book of Samuel. 1 Samuel, and the chapter is 16 verse 7. Medyo mabagal lahat tayong ating multimedia ngayon Antok pata. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. Tingnan mo
Ito yung oras na sabi ng Panginoong Diyos kay Samuel, papalitan na yung unang hari na inilagay ninyo. At maghahanap ka ng susunod na hari sa kanya. Ayan. Ang sabi ng Diyos kay Samuel, pumunta ka dito sa bahay ni Jesse. At doon, tingnan mo yung mga anak niya. Ayun. At dahil doon, pumunta si Samuel. At pagpunta niya doon, inisa-isa niya yung mga anak. Una, parang ganda. Matangkad. Talagang, macho. Nag-anytime fitness ata to. Nag-gym. Ewan ko. Ibig sabihin, nagtalagang parang built ng katawan, physically, parang okay na maging hari. Pero, sabi ng Diyos, hindi yan. Yung sumunod na anak, ganun din. Talagang, parang okay itong mga anak ni Jesse Sinunod inisa-isa, pero wala po doon ang sinabi ng Diyos na susunod na tatawagin niyang hari. At ano po sinabi ngayon ng Diyos kay Samuel? Meron pa. Merong sinabi ang Diyos. Kaya ang sabi ni Samuel, Jesse, meron ka ba bang ibang anak? At anong sabi? Samuel, meron pa. Ando doon, nasa ando doon sa mga tupa. Inaalagaan niya yung mga tupa ko. Tawagin mo. At pinatawag ni Jesse at nakita, alam niyo kung sino po yun? Yun po, si David. At pagkita ni Samuel kay David, anong sabi ng Diyos? Yan ang susunod na hari. Why? Ang sabi ng Diyos, 1 Samuel 16, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, guwapo, macho, matangkad, matipuno, parang malakas. Pero anong sabi ng Diyos? But the Lord looks upon the heart. Amen po ba? Kaya napakahalagang tingnan po natin kung anong criteria hindi ng tao. Look at the criteria of God. That God looks upon the heart. Yan. Sa ating araw-araw na buhay, tingnan po natin yan sa ating mga buhay. Let us not hide. Let us not hide something and justify your sins. Kapag tayo po ay kinorek na ng salita ng Diyos, huwag nating itago. At sa halip, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I'm sorry. And I will not do it again. Amen po ba? Okay, pag mga bata kasi, pag nahuhuli, ano po yan? Mga anak, talaga, ganyan ba yung score mo? Tapos lang yung di ba? Ano ba meron? Exam ba yun long test? Long test, di ba? Nahuli. Kumusta ba yung anak yung yung long test mo? Daddy, okay. Perfect. Grabe, perfect. Kaso tiningnan ni Daddy. Paano pag tiningnan ni Daddy yung yung resulta, talaga bang perfect o hindi? Kasi anong tawag doon? Itatry niyang itago yun. Para siya ngayon ay hindi mapagalitan. Alam niyo po, ganun din po sa Panginoong Diyos. Huwag na tayong gumawa ng mga bagay na ganoon. God looks upon the heart. Amen po ba? Kaya hayaan natin ang ating pong mga puso ay laging, totoo. Amen po ba? Oo. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, maging totoo ka sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Letter B, our heart and the capacity to choose is at the center of who we are. Ayan, napakahalaga po yan, ha? Kung ano kasi ang laman ng ating pong mga puso, tingnan nyo po. Diyan po, pag yan po ay
ay tinitingnan po natin, yan po ang dahilan kung paano ka ngayon pumipili. Tingnan mo yan sa puso mo. Oo. Because that's the center of who you are. Yan ang gitna ng iyong buhay. Kaya napakahalaga ang ating pong mga puso ay lagi po nating pinapatest sa Diyos. Amen po ba? Oo. Kasi yung iba, head knowledge lang eh. Sabihin, alam lang. Oo. Pero kapag hindi mo pinapamuhay, anong tawag po doon? Anong tawag sa iyo? Sinungaling. Kaya nga po, every time that I have that privilege, sasabihin ko lagi ito, ang isang Kristiyano ay hindi every Sunday lang. Amen po ba? Ang isang pagiging tunay na Kristiyano ay hindi every Sunday lang. Every Sunday tayo po ay mabait. Pero Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, anong ginagawa ng buhay mo? Nakikita niyo po ba yan? Napakahalagang maintindihan natin yan. Because your heart is the center of who you are. Hindi mo maitatago yan, kapatid. Amen po ba? Kaya nga, ang laman ng puso natin ay mahalaga, atin po laging ine-evaluate. Ayan, praise the Lord. Next, letter C. The large tests and decisions you will face many times in life are dependent on your heart. And so are the small choices that you make hundreds of times a day. Kaya pag titingnan mo yan, kapatid, ang mga ginagawa mong desisyon sa buhay mo, hayaan mong yung puso mo ay maging maayos. Kasi kung ano yung pinapaniwalaan mo, yan po ang nagre-reside sa puso mo. Tingnan mo Sabi ng Romans chapter 10, verses 9 to 10. Tingnan niyo po yung verse na yan. Pwede po bang hindi na. Sabi diyan, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord, ano po sumunod? And believe in your heart that God raised Him from the dead, ano po sabi? Then you will be saved. Kung atin daw pong kino-confess ng ating pong mga bibig ng ang Panginoong Jesucristo ay Panginoon ng buhay mo, at ang sabi? And believe in your heart that God raised Him from the dead, then you will be saved. Ano po sumunod po doon? For it is with your mouth you confess. Ano po sumunod? And it is with your heart that you believe. Kaya mahalaga, ano po yun? Kaya nga ang isang bagay ay napupunta sa puso kasi pinaniniwalaan mo yun. Kaya napakahalaga sa ating pong mga buhay, tinitingnan natin ano bang pinapaniwalaan mo. Ano ba ang tinatanggap mo? Amen po ba? Para ikaw ngayon, ang puso mo, magandang ma-check mo araw-araw. Amen po ba? Okay, praise the Lord. Next, Jeremiah chapter 17 verses 9 to 10. The heart is deceitful above all things. Ano po yun? Ang ating pong puso ay deceitful. Bakit deceitful yan? Tingnan nyo And desperately wicked. Who can know it? Sabi, I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Bakit? Kasi yung iba, akala nila, mapepeke nila ang Panginoong Diyos. Amen po ba? Kasi alam niyo sabi mo, Christian ka na Sabi mo, born again ka na Being a born again is not just going to the church. Kaya nga siya born again,
Hindi siya religion. Being born again is your life. You have received the new life from God. Amen po ba? Ibig sabihin, may bago ka ng simula. Ibig sabihin, meron ng binago ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Ang tanong ko po, meron na po bang binago ang Lord? Yan. Napakagandang, tanungin natin sarili natin. Meron na bang binago ang Lord sa buhay mo? Makikita mo yan araw-araw sa gagawin mo mga desisyon. Parang ano na yan, parang hindi mo na gusto yung dati mong mga ginagawa. Ano nyo dati okay lang sa'yo magsinungaling. Sino may mga karanasan yan dati? May amin ba? Oo. Dati okay lang sa'yo magsinungaling. Pero nung ikaw talaga ay nakatanggap sa Panginoong Diyos, talagang ikaw ay nagsisi. Yung sinabi kanina sa praise and worship. Ikaw ay nag-humble sa Panginoong Diyos at humingi ng tawad talaga sa Diyos. And turn from your wicked ways. 2 Chronicles 7:14. Ano pong sabi sumunod? Oo. And meron na pong bagong buhay na gagawin ang Diyos sa iyo. Kaya may kita mo dyan, meron ng iba. Yung dating pagsisinungaling na normal mo lang gawin, nung ikaw talaga ngayon ay nabago na ng Lord. Naborn again na. Yung pagsisinungaling ay ayaw mo na. Amen po ba? Amen. I-check mo yan sa buhay mo. Dahil yan po ay hindi gawa ng tao. Yan po ang gawa ng ating Panginoong Diyos na banal na Espiritu sa iyo. Amen po ba? Ay, ang tawag dyan, regenerate ka na eh. The old things have passed away, the new things from God has come. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Genesis chapter 6 verses 5 to 6. Ano pong sabi dyan? Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart, ano po yun? Was only evil continually. And the Lord was sorry. Naku po, nakakalungkot yan kapatid. Ulitin natin yung huli. And the Lord was sorry. Talagang, parang nalungkot ng sobra ang Diyos. Dahil ano po yun? He had made man on the earth. Nalungkot ang Diyos. Oo. Dahil kinreate niya yung tao sa mundo. And he was grieved in his heart. Kailan po nangyari ito mga kapatid? Sige. Kailan po yan? Genesis chapter 6. That was the time of before Noah was called by the Lord. Kaya ano po yun? Yung mga tao by that time, what they did is what? Sabi ng Bible, pag binasa mo yung Genesis chapter 6, verses 1 to 4, makikita mo dyan. Ang tao po dyan, ano pong ginagawa nila? They just do sin. They just do some things for themselves. Para lang sa sarili. Ano pang sabi dyan? Sila ay gumagawa ng hindi nais ng Diyos sa buhay nila. And because of that, the Lord sees or saw the wickedness of man. Yan, napakahalaga. Oo, makita natin yan. Sa panahon ba natin ngayon, hindi ba nangyari yan? Magandang mag-check po tayo niyan. Oo, gobyerno pa lang eh. Kung ano-ano nang ginagawang wickedness. At tingnan nyo, ganun din. Bago kayo pumunta tumingin sa iba, tingnan mo din yung pamilya mo. Tingnan mo din yung mismong sarili mo. Is there any wickedness that the Lord sees in my heart? Napakahalaga. Ano po yan na ating pong i-check? Why? Because those people, ano po yun? Every intent of the thoughts of his heart
was only evil continually. Ano daw laman ng puso nila? Evil na nagpapatuloy. Kaya napakahalaga, tinitingnan po natin yan, ha? Sa ating pong mga buhay. Kaya that heart is always na magandang i-check natin araw-araw at gabi-gabi. Search your heart. Number 2, the heart can be a source of good or evil. Amen po ba? Oo. Ang puso ay pwedeng maging source yan ng good or evil. Depende kasi kung anong pinapasok mo. Depende kung anong tinanggap mo. Letter A, you can keep your heart good or you can let it become bad. Bigyan kita ng example, ha? Alam niyo po, ang mga bagay na yan, ano pong pumapasok sa mata mo, ano po yun? Yan po yung naiisip mo. Kaya kapag, ano bang nakita mo na okay sa mata mo? Yan. Maglalaro ngayon yan sa isip mo. Parang si Eva. Si Eva, nakita niya yung yung mansanas. No? Ano ba yan? Fuji ba yan? California, Apple? Ano ba? Hindi po mansanas yun, sabi ng Biblia. Ha? Pero ang sabi ng Bible, sa Genesis chapter 2, ano po yun? Yung daw pong prutas na yun, ano po? Maganda sa mata. Ano ba? Magandang kainin. Yun eh. Tapos, ano po yun? Tapos, sabi pa nung ahas na kausap niya, tingnan nyo ha, mag-ingat tayo sa kausap natin, amen ba? Sabi, kaya ano po yun? Tenga. Yung tenga, ano po yun? Ano po sabi diyan? Napakahalaga. Yung tenga natin, iningatan din natin. Sabi kasi ng serpent sa kanya, kainin mo yan. At ikaw ay hindi mamamatay. Hindi, sabi ng Lord, sabi ni Eva, doon sa ahas, hindi, sabi ng Diyos, kapag kinain ko daw yan, anong sabi niya? Ako daw mamamatay. Sabi nung ahas, ano po? Hindi totoo yan. Kapag ikaw ay kumain yan, ikaw ay magiging parang Diyos. Naintindihan niyo po ba yun? Ang tawag po doon, ayan, ganoon ang enemy magpasok sa atin. Kaya yung mata niya, may pumasok, parang okay yun magandang kainin. Tapos, yung kanyang tenga, ano po yun? Nakinig sa sinabi ng ahas. Ano pong nangyari sumunod? Ganun ba? Sabi ng Biblia, sumunod doon, ang kanyang mata daw ay nabuksan daw. Ano po yun? Dahil sila'y sumuway sa utos ng Diyos, ano po nangyaring sumunod? And that's Genesis chapter 3 happened. The curse to man. Amen po ba? Sumunod kasi noon, di si Eva, tapos inalok niya din si Adan. And then after that, Genesis 3 happens. Kaya napakahalaga, whatever na pumapasok sa mata mo, whatever pumapasok sa tenga mo, ay ingatan mo. Amen po ba? Kasi maglalaro to sa isip mo. At kapag naglaro to sa isip mo, tapos, oo nga, pinaniwalaan mo, ayan, pupasok yan sa puso mo. Tinanggap mo na kasi, na tama yun. At yun yung gagawin ng katawan mo, magmula ulo hanggang paa. Naintindihan niyo po ba yan? Bantayan mo kung ano pumapasok sa mata mo. Amen po ba? Maski sa tenga mo. Amen po ba? Yung tenga natin, ano pumapasok? Baka mga, marites . Kung lagi kang, ano po yan? Yung sarili mo ay lagi mong inaalaw yung mga bagay na yung pumasok sa'yo. And that will pollute your mind and your mind will be corrupted if you believe and receive with that. Amen po ba?
Kaya ano po yun? Keep your heart good. Test it from the Word of God. You can be diligent in a project or you can be lazy. Oo. Estudyante man, nagtatrabaho man, businessman, sumusunod sa Panginoon. Ano po yun? Hayaan mo, maging diligent ka. Basta ito'y gagawin mo para sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Huwag kang maging tamad. Amen po ba? Oo. Sabi ng Bible dyan, ang mga tamad daw po ay galit ang Panginoong Diyos. Oo. Kaya nga, Matthew 25, saan napunta yung isang servant? Saan po napunta daw yon? Yung servant na tamad. Wicked and lazy servant. Saan po napunta? Doon daw po sa lugar na merong gnashing of teeth at saka may weeping. Naintindihan niyo po ba yun? Why? You can be diligent or you can be lazy. Hayaan mo, wag mong i-capitalize yung katamaran sa buhay mo. Amen po ba? Sabi nung jeep, di bali ng tamad. Hindi naman pagod. Wag natin kunin yung prinsipyo ng iba na tao. Kunin natin yung prinsipyo na sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sumunod po. Letter C, God's children have an old man that tempts them to evil. But their new man calls them to godliness. Napakahalaga, ang ating pong buhay ay mayroong ganoon. Yung mga dati mong mga gawi. Hayaan mo yung mga dati mong gawi, iyon na pong iwaksi. Amen po ba? Hayaan mo na ito'y isuko mo na sa Panginoong Diyos. Amen po ba? At sa pagsuko mo sa Panginoon, hayaan mo yung bagong pagkatao mo. Bagong espiritu na galing sa Diyos. Ito po ang magbigay sa iyo ng tamang pamumuhay araw-araw. Napakahalaga po yan. Why? Listen, natanggap mo na yun eh. Kung ikaw ay nakatanggap, naniwala na sa Panginoon, nakatanggap ka na, ikaw ngayon nagsisi na sa kasalanan mo, napakagandang simula na yan, kapatid. Hayaan mo, ano po yun? Hayaan mo yung pangungusap ng Panginoong Diyos, banal na Espiritu. Ang lagi mong maranasan. Kaya yung tawag dyan, you live, walk, day by day. Araw, gabi. Letter D, your heart must decide between the two often. Every person makes a series of choices each day. Tandaan po natin, araw-araw mamimili ka. Anong pipiliin mo? Panginoong Diyos? O pera? O trabaho? O kasalanan? O ibang mga bagay? Piliin mo ang tama. Amen po ba? Kapag pinili mo ang Diyos, magkakamali ka ba? Hindi. Lagi mong piliin ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? You cannot serve both God and Mammon. Sabi ni Jesus. You cannot serve both God and Mammon. Hindi pwedeng ikaw kamo ay namimili para sa Panginoong Diyos, pero namimili ka din para sa kaaway ng Diyos. You should choose one. Piliin mo yung sinasabi ng banal na Espiritu sa iyo. Araw-araw, gabi-gabi. Magkasama man tayo dito o hindi sa church. Ibig sabihin, pag uwi mo sa bahay, pagpunta mo sa eskwela, pagpunta mo sa trabaho, pag namamalengke ka, nasan ka man, piliin mo ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kaya nga sabi natin, pag may gawain tayo, sabi natin, put God first. Unahin mo ang Diyos. Amen po ba? Sabi ni Jesus, Matthew 22:37 love God first. Yun yung una doon. This is the first commandment.
Kaya with all your heart, with all your soul, your mind, and strength. This is the first commandment. Kaya love God first. Kung sino yung mahal mo, yan po ang pipiliin mo. Amen po ba? Tingnan nyo, Matthew 6:21. Sabi dyan ni Jesus, For where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasan ba yung pinapahalagahan mo sa buhay mo? Sino ba yung importante sa buhay mo? Ano po yan? Andiyan kasi ang puso mo. Tingnan mo yan araw-araw sa buhay mo. Kung ano ang pinapahalagahan mo sa buhay mo ng lubos, there your heart will be also. Napakahalaga, atin pong chine-check yan. Kung tayo po'y minsan mabigat sa pera, ano po yun? Bakit? Ibig sabihin, kapag meron tayong gawain, marami ka pang iba't ibang mga dahilan para ikaw ngayon ay makatulong sa gawain. Hindi ba't alam ng Diyos lahat? Amen po ba? Kapag ikaw ay talagang tunay na Kristiyano, mayroong mangungusap sa iyo at magko-confirm sa iyo noon. Kung ito ay para ikaw lalo, tandaan mo, kapag itong boses na to ay galing sa Panginoong Diyos, ito magpapalapit sa iyo ng mas malapit sa Kanya. Amen po ba? Mas lalo kang malalapit. Kapag ang tinig na yon ay magpapalayo sa iyo sa Diyos, alam mo na ito'y hindi galing sa Diyos. Kaya sa ating pong mga puso, hayaan po natin na tayo po ay pumili ng tama. Ano po sabi dyan? Luke chapter 6, verse 45, A good man out of the good treasure of his heart brings forth good. Kapag ang isang mabuti daw po na tao, ay ano po yun? Ay meron pong magandang nakalagay sa kanyang puso, ano po yun? It brings forth good. Kaya nga, siya yung makakagawa ng kabutihan. Amen po ba? Oo. Kaya, napakahalaga yan. And an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. Kaya kung anong laman kanyang puso, kung siya po ay evil din ang laman ng puso niya, yan po ang lalabas din sa kanyang mga gawa. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Yan napakahalaga sa ating pong mga puso, yan po ay ating pong tinitingnan araw-araw. Ano ba ang napupuno ang puso mo? Huwag mo hayaan na mapuno ito ng galit. Amen po ba? Huwag mong hayaan na mapuno ito ng kasalanan. Amen po ba? Kapag napuno yan ng galit, napuno yan ng sama ng loob, napuno yan ng mga kasalanan, ano po yun? Ang buhay ng tao ay mabigat. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang mabigat? Hindi naman po. Pastor, wait lang. Ang mabigat. Okay lang yun, okay lang yun. Pero yung puso mo, huwag mong hayaan maging mabigat. Huwag mong hayaan yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi kasi ng Panginoong Hesus, tayo daw po'y magpatawad sa iba. Para daw pong ating Diyos Ama sa langit, tayo po'y mapatawad sa ating kasalanan. Amen po ba? Kaya magpatawad tayo sa iba. Maski yung mukha niya ay hindi ka ibig-ibig. Amen ba? Parang ayaw mo kasi mapatawad kasi, Pastor. Naalala ko yung mukha. Huwag mong alalahanin yung mukha. Magpatawad ka lang sa Kanya. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus ay magpatawad ka. Bakit? Kapag sinunod mo yon, kapatid, ang pangako ng Panginoong, tayo din daw po ay patatawarin ng ating Panginoong Diyos Ama. Amen po ba? Kaya nga, bumibigat yun eh. Tingnan niyo po napakahalaga nito.
Kaya nga po, ang isang tao, kapag wala pong unforgiveness, ang pakiramdam niya ay mabigat. Kasi, nagpapatong-patong yung kasalanan. Kasi hindi mapatawad ng Panginoong Diyos. Kasi hindi siya nagpapatawad. Amen ba? Kaya magpatawad tayo sa iba na nakasakit po sa atin. So that we may what? We may experience the forgiveness from our God. Amen po ba? Oo. Kaya yun po. Sumunod po. Whatever, number 3, whatever is in your heart comes out in your life. If your heart is full of good things, your life will show that goodness. If your heart is full of sinful thoughts, your life will show them. Kaya napakahalaga po yan. Kung ating po mga puso ay puno ng mga bagay ng mabubuti, ano po yan? Yung buhay mo ay mag-show ng goodness. Kung ang puso mo ay puno ng mga bagay na makasalanan, ng kasalanan, ano po yun? And your life will show them. Kaya hayaan natin lagi, makikita kasi yan sa laman ng ating mga puso. Colossians 3:22 to 24, ano pong sabi dyan? Bondservants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in sincerity of heart. Okay, sabi nga po, sincerity of heart. Hayaan mo yung puso mo ay maging sincere. Amen po ba? Hindi po yan si John Sear, ha? Sincere. Ibig sabihin, puro. Wala nang iba. Kundi ang laman ng puso mo ay tingnan niyo po, ano sabi dyan? Fearing God. Ang laman ng puso mo ay merong takot sa Diyos. Ano po ibig sabihin? May nagtanong po sa akin yan, Pastor, di ba, ayaw ng Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng takot? Bakit sinasabi nung iba? Fearing God. Sabi, napakalinaw naman ang sinabi ng Proverbs chapter 1 and the verses 7. That the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Napakahalaga po yan. Bakit? Kapag meron ka kasing takot sa Panginoong Diyos, ano po yun? Ibig sabihin yan, yung takot ka na masaktan o makagawa ka na makakasakit sa Kanya. Parang yung pamilya mo, asawa mo, anak mo, natatakot ka na masaktan siya. Amen po ba? Bakit? Kasi mahal mo siya. Amen po ba? Hayaan mo laging chine-check mo yan. Kung mahal mo ang pamilya mo, mahal mo ang anak mo, asawa mo, hindi ka gagawa ng mali para sa kanila. Ganon din po sa Panginoong Diyos. Kaya nga tayo may takot sa Kanya. Kasi, mahal natin ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kaya nga ayaw mo siyang masaktan, ayaw mong makagawa ng ayaw niya. Ano po yun? Di kasalanan. Ayaw mo na ikaw ay makasabi, makapag-isip ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Kaya napakalaga sa ating pong mga buhay, ano po yun? We have that sincere heart, fearing God. Hindi yung kapag gumagawa, naglilinis ng church, tumutulong sa kusina, pag andyan yung mga pastor, yung mga leaders ng church, masipag, amen ba? Ngayon, pag wala na, baka hindi na masipag, amen ba? Dapat masipag pa rin, amen po ba? Maski nakikita ng pastor, ng mga leaders, maski hindi nakikita. At lalo na, maski mag-isa ka lang, amen po ba? Maski mag-isa ka lang, magsipag ka dahil lahat na yan. Sabi dyan, verse 23, and whatever you do, sa lahat ng mga ginagawa mo daw, anong sabi? Do it
heartily. Gawin mo na nagmumula sa puso mo. Para kanino? As to the Lord. Gawin mo yun para sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Hindi para sa tao and not to men. Kaya hayaan mo ng lahat ng ginagawa mo ay para sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Ilagay mo sa puso mo. Oo, nakikita ko ng Lord. Kaya yun ang gagawin mo. You will do your best in what you do because you will do it for God. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Oo. And verse 24, tignan mo, sabi niya, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. Kaya kapag tayo po'y gumawa ng mga bagay na yan, tayo'y sumunod sa Panginoong Diyos, tayo po ay may tamang puso, meron pong takot sa Panginoong Diyos, at ginagawa mong lahat para sa Panginoong Diyos. Ano pong sabi dyan? The Lord will reward you as you serve the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Kaya napakahalaga, huwag din po tayo nagko-compromise. Amen po ba? Parang ayaw nyo na. Huwag po tayo mag-compromise. Kasi may nakakitang iba, hindi Kristiyano, hindi gagawa ka ng bagay to please man. Huwag. Huwag kang mag-compromise. Kung alam mo na ngayon kung anong sinasabi ng Lord sa kanyang salita, hayaan mo na ito ang maging laman ng puso mo. Yun ang ipamuhay mo. Yun ang maging bukhang bibig mo. At yun ang patuloy na isipin mo. Amen po ba? Sa ating araw-araw na buhay. Letter B. Guard your heart because it shapes your thoughts and words. Ano pong sabi dyan ng ni Jesus? Matthew 15. Matthew chapter 15, verses 18 to 19, but those things which proceed out of the mouth comes from the nanggagaling sa puso. Kanina, di ba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Oo. Ano yan? Ano ba yung lumalabas sa bibig daw? Bakit? Yung lumalabas sa bibig, ito'y galing sa puso. Ano pong sabi? And they defile a man. Kaya ito po ang nagpaparumi sa tao. Ano pong sumunod? For out of the heart, galing sa puso, ano po daw lumalabas? Lumalabas yung mga evil thoughts, mga pinaplano, mga iniisip na hindi maganda sa mata ng Diyos. Sumunod, ano pa po? Murders. Kaya nanggagaling sa puso yan. Kaya siya gumagawa ng murders kasi sa puso niya meron siyang galit. Meron siyang paghihiganti. Yan. Kaya napakahalaga. Ang puso natin ay i-check natin sa bagay na yan. Pastor, hindi naman ako gumagawa niyan. Ang sabi ni Jesus, tinan nyo Ang sabi ni Jesus, tumingin ka pa lang daw dun sa tao ng masama at nag-iisip ng ibang bagay. Ano po yun? Siya na daw po ay nagkakasala. Hindi po ako nagsabi niyan, si Jesus. Kaya ano po yun? Ingatan mo ngayon ang laman ng puso mo. Murders. Yung isa, adulteries. Yung isa, fornications. Yung isa, theft. Yung isa, false witness. Blasphemies. Alam ng Diyos lahat ng iyon. Na kapag ang mga bagay na yan, nagpuno sa puso mo. Tinanggap mo pinaniwalaan mo. And that will what? Comes out of your mouth, and it will come out of your life. Kaya mahalaga sa ating pong mga buhay, atin pong tinitingnan yan parate. Ang mga bagay na yan, ay binibigay na reminder ng Diyos sa atin para tayo po ay hindi ikondina, kundi para tayo po
ay makapagpatuloy ng maganda sa pagsunod sa Diyos. Hayaan mo ang puso mo ay may tamang laman. Praise the Lord. Letter C, last but not the least, the heart remembers the good things that God has done for you. Alam niyo kapatid, ang puso natin, kapag talaga pong nakaranas ng pagpapala sa Diyos. Alam niyo pong pagpapala, pwede yan pagpapala ng financial, pwede din yan spiritual, pwedeng emotional, may healing, merong mental, talagang yung kanyang isip ay nabago ng Diyos, na renewed ng Diyos. Anong pong tawag diyan? Meron siyang mararanasan na hindi niya makakalimutan. Kaya ang puso na yan, hayaan mo, laging laman yan ay magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. Lagi mong ilagay sa puso yan. Why? Kapag lagi mong laman yan, anong tawag dyan? Meron kang thankful heart. Meron kang heart of gratitude. Meron kang heart of gusto mong lagi na ikaw ay sumunod at maglingkod sa Diyos. Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa iyo. You take it always as thanksgiving to God. Kaya nga sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, in everything, give thanks. Hayaan mo daw sa lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, ay magpasalamat ka sa Diyos. For this is the will of Christ Jesus for you. Ang nais ng Panginoon, tayo po'y magkaroon ng puso na nagpapasalamat sa Kanya. Kaya ikaw ay sumusunod dahil ikaw'y nagpapasalamat sa Kanya. Sa ginawa niya sa iyo. Kaya ikaw ay naglilingkod dahil ikaw ay nakaranas sa Diyos. At ikaw ay nais magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Isa pa, Deuteronomy chapter 4 at the verses 9. Only be on your guard and diligently watch yourselves. So you do not forget the things your eyes have seen. Lahat daw na nakita mo na ginawa ng Diyos sa iyo. Ano pa? And so that they do not slip from your heart as long as you live. Kaya dala-dala mo yun eh. Papasalamat ka dahil ikaw ay binuhay pa ng Diyos. Amen ba? Salamat ka dahil in-extend ng Diyos ang buhay mo. Salamat ka dahil ma-aksidente ka na dapat, ngunit ikaw ay niligtas ng Diyos. Salamat ka, nagkasakit ka, na-hospital ka, kamuntikan ka na, pero ikaw ay pinagaling at binigyan ng tsansa ng Diyos. Always look back to what everything God has done unto you. At huwag mong kakalimutan ang pinakamalaking ginawa ng Diyos. When Jesus Christ, when God the Father has given His only begotten Son for you, so that anyone who believes in His name shall not perish, but have everlasting life. Kaya makikita mo yun, kapatid. Salamat sa Panginoon dahil yun ang unang ginawang pagmamahal ng Diyos sa atin. Minahal niya tayo at binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Jesus Christ died on the cross for you and for me so that we may be saved if we believe on the Lord Jesus Christ. E napakalaga sa ating pong buhay, yan po maging laman sa puso mo. At ano po? Do not sleep. Tinan mo yung katabi mo. Do not sleep.
Ano mo ba yan, pastor? Huwag matulog? Ay, hindi. Iba spelling yan, no? Do not sleep. Ibig sabihin, hayaan mo na hindi yun madulas sa puso mo, mawala sa puso mo. Yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sumunod po doon. Doon sana po na yan. Last verse na yan. Tinan niyo po, ha? E di nakaranas ka na sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Nagkaroon ka na ng magandang relasyon sa Panginoong Diyos bilang anak ng Diyos. Ano pong sabi? Teach them to your children and grandchildren. Kung ano ngayon ang naranasan mo sa Panginoong Diyos, yun ang ituro mo sa anak mo, ituro mo sa apo mo, ituro mo sa sa kapamilya mo. I-share mo sa kanila kung anong naranasan mo. Why? Why? Kapag may good news, isinishare po yun. Amen po ba? Kapag nalaman mo, may maganda, may mura at magandang unli rice dyan sa may kanto ng Port Estate, pupuntahan mo yun. Kasi gusto mo yun, parang sarap nun. Nakaranas ka eh. Kapag ganun din yun sa Panginoong Diyos, kapag nakaranas ka din sa Panginoong Diyos, ng kabutihan niya, hindi mo mapipigilan ng sarili mo na i-share yun sa iba. Amen po ba? Kaya tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, huwag kang mahiya ha. I-share mo yun sa iba. Kaya may challenge to you this morning. Praise the Lord. Guard your heart always. Bantayan mo ang puso mo sa lahat ng oras. Ano po yun? Let God, the Holy Spirit, search your heart always. Hayaan mo ang Panginoong Diyos, banal na Espiritu, ipacheck mo lagi ang puso mo. Pangalawa, let God cleanse and purify your heart always. Hayaan mo ang puso mo ay laging linisin ng Diyos at i-purify sa lahat ng kasalanan. Ito po ay, hayaan mong isuko sa Diyos. Amen po ba? Kaya huwag tayo magmalaki. Magpakumbaba tayo sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Huwag mo ding itago. At sa halip, isuko mo sa Panginoong Diyos para ang Diyos matanggap mo ang pangako niya na ikaw ay mapapatawad ng Diyos. And last but not the least, number 3, keep yourselves in the love of God. Hayaan mo ang puso mo, nakaranas ka na ng pagmamahal ng Diyos, panatiliin mo ito na nasa puso mo. Let your heart be filled with the love of God. Always. Kaya, Psalm 139, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. Si David, ang sabi niya, marami din daw siyang naiisip eh. Siyempre tao eh. Pero ang sabi niya, search mo ko, Lord. And see if there is any wicked way in me and lead me in the way everlasting. Hayaan mo mapangunahan tayo ng ating Panginoong Diyos. Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Napakahalaga yan. Sa ating pong buhay, tayo po ay laging nagpapalinis sa ating Panginoong Diyos. Para ano po yun? Yung spirit natin, ay laging meron pong buhay na espiritu ng Diyos. May paggabay, may pangungusap, merong pagre-remind. At yun pong gawa ng ating Panginoong Diyos sa ating pong buhay. Matthew 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Tandaan natin ang makakita lang daw sa Panginoong Diyos ay merong puso na dalisay. Hayaan mo ang puso mo ay merong isang dalisay na puso. Last but not the least, Jude chapter 1 verse 21. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto the eternal life.
Kaya sa ating pong mga buhay, yan po ang ating pong araw-araw, gabi-gabi na atin pong ilagak sa Diyos. I-check mo yan araw-araw bago ka matulog upang ito po ay laging tama sa harap ng Diyos. Amen po ba? Tayo po ay pumikit. Oo. Tayo po muna ay tumayo at tayo po ay mananalangin sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Let us close our eyes. And if the Lord is speaking unto your heart and He is reminding you of some sins, just humbly bow down before the Lord and ask forgiveness. And then live. Follow according to His word. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for your word. We thank you, O God, because you are the God who sees my heart. You know everything in my heart. And we come unto you. And we bow and humble our hearts unto you. O God, we admit that we are sinners. We have failed to do what you want us to do. O God, forgive me. Forgive us for all of this. Ang ganyan din, Panginoon, pinapatawad namin yung mga taong nakasakit sa amin, nakagawa ng kasalanan sa amin. And we release forgiveness for each of them in the name of Jesus. Kaya Panginoon, kaya gaya ng sinabi mo sa iyong salita, kung kami magpapatawad sa iba ng mga nakasakit sa amin, kami din, O Diyos, ay iyong patatawarin. Kaya Panginoon, kami po'y lumalapit po sa iyo. At ikaw, Panginoon, ang maglinis sa lahat ng kasalanang ito. Upang kami ay patuloy na maging malaya. Patuloy, Panginoon, na ikaw, Panginoong Diyos, ang magiging laman na higit sa lahat ng bagay sa mundong ito. Because you are the God whom we love. The God who is our Lord. And I pray, Lord, na kayo po din, O Diyos, ang maggabay sa amin. In everything that we will do, every decisions that we will do, every words that we will be saying, and every thoughts that we will think, ito, O Diyos, ay maging tama sa iyo pong harapan. Kaya Panginoon, gabayan mo po ang bawat isa. Ikaw, O Diyos, banal na Espiritu. Saan man kami pumunta, sa lahat ng oras, ang iyong paggabay ay iparanas sa bawat isa. Upang kami ay makasunod ayon sa iyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoong Diyos. Kaya itinitiwala po namin ang lahat ng aming pong buhay sa iyo. Ang aming pong mga isip, ang aming pong mga puso, at ng aming buong buhay. Dahil sa iyo, Panginoon, ay meron kaming Diyos na hindi nagsisinungaling at tapat sa iyong mga pangako sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming panalangin at amin po itong itinataas. Tanging sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.
Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! At pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Kayo po ay nanonood sa UCF TV.